Gender reveal cake po tayo for today's video. Magandang buhay mga kananay cake! Sobrang na-excite nga ako sa paggawa ng cake na ito dahil first time ko lang makagawa ng ganitong design at napaka-cute. Ang unique nga ng cake na ito kasi nga before yung mga nagpapagawa sa akin ng mga gender reveal cake is yung parang money pulling cake, yung may hinihila sila na dalawang color, pink and blue, tapos kung ano yung last na color na mahila nila is yun po yung magiging gender ng baby. This time, iba po. So, gagamit po tayo dito ng judges or edible pearl. Siyempre, kung ano yung color ng pearls, yun po yung magre-reveal ng gender ng baby. So, alam nyo na kung anong gender ng ating baby. O, diba? Ang unique lang. At kapag in-slice nila yan, siyempre dahil moist chocolate cake yung ating flavor, ay hindi nila agad malalaman kung anong gender ni baby. Kapag in-slice na nila ng tuluyan, doon pa lang nila makikita kasi maglalaglagan yung ating mga pearls. O, diba? May pa-suspense lang din. Tapos, ayan, naghukay lang pala ako. Hukay. Ayan, ang tawag dyan, nag-trim. Yan. Nag-trim ako dyan sa gitna. Yung sakto lang yung butas niya para magkasya itong ating 50 grams na edible pearls or judges. Tapos yung maliit na portion ng cake na tinrim ko kanina is binalik ko rin ulit dyan sa top kasi sayang naman wala na rin naman ibang kakain yan and para sulit na rin yung binayaran ng ating client. Hindi ko na masyadong papakinisin to dahil magdo-double coating tayo dito. Syempre dahil with gender reveal ito, ang common color niya is pink and blue. Yan, nag-double coat po tayo dito. And medyo nagkamali nga ako sa pag-scrape dito kasi medyo nanipisan ko siya. Ayan, pa-fault line nga pala yung design ng cake na ito. Dapat medyo makapal pala yung ating nilagay na double coating. Napansin ko lang kasi talaga siya nung nag-a-apply na ako ng luster dust. Kasi dahil nga fault line is meron tayong luster dust na nilagay dyan sa pagitan ng pink and blue. But anyways, okay lang kasi nagustuhan naman ng customer yung ating gawang cake. Yun naman ang mahalaga, di ba? Masatisfied natin yung ating mga client. At ito pa nga yung feedback niya, oh. O, di ba? Satisfied client. At alam nyo ba, isa sa nagpapakilig sa aming mga baker is yung nagbo-voluntary feedback yung aming mga customers. At ayan nga mga kananay cakes, ang downside talaga ng soft icing yan. Masagi mo lang ng konti, ayan, sira na agad. Hindi siya katulad ng fondant na matigas, kahit nahawak-hawakan mo is hindi siya agad-agad nasisira. Unlike dito sa soft icing na napakaselan. At buti na talaga ay Whippet Classic ang gamit nating frosting dito. Kaya madali lang natin siya na-manage na akala mo walang nangyari. O diba makinis ulit. At syempre nasa scraper din natin yan. Kaya dapat mag-invest din po tayo ng flexible scraper. Kasi maganda po yan i-scrape, magaan. Madaling mapakinis ang ating frosting. After nga natin ma-troubleshoot, next troubleshoot, ayan. Nirest ko siya sa freezer ng mga 15 minutes kasi para medyo tumigas yung ating icing. Para hindi po siya sumama doon sa ating brush once na nag-paint na po tayo ng ating luster dust. And then, yan po yung details niya, fondant macarons and non-edible decorative balls. And, pina-customize po natin yung topper.